Sa sobrang init ng mga pantalan ng kolonyal na Maynila, ang espasyo para sa kargamento sa mga sikat na galeon ay kasing halaga ng ginto. Sa ilalim ng restrictive trade system na itinatag noong 1573, ang bawat biyahe ng Manila-Acapulco ay limitado lamang sa halos 2,000 hanggang 4,000 boletas, mga opisyal na permit sa kargamento. Ang bawat boleta ay kumakatawan sa isang quarter fardo na halos 2 Spanish tons ng kargamento. Ang mga permit na ito ay inilaan ng mga komite ng mga opisyal na audiensya at klero, at sa totoo lang, sobrang higpit ng proseso kaya madalas na suhol, paboritismo at koneksyon sa politika ang nagdidikta kung sino ang makatanggap nito. Sa loob ng mga tavern at patio ng Intramuros, ang mga boleta ay naging isang uri ng pera. Ang mga mangangalakal ay nagpapalitan, nagbebenta, at nagsusugal pa nga sa mga ito na parang mga unang stock certificate. Ang isang permit ay maaring makabuo ng kita na 100 hanggang 300% kapag ang seda, porselana, pampalasa, at iba pang Asian luxuries ay naibenta sa mga fairs na Acapulco sa New Spain. Ang mga hindi nagamit na permit ay umiikot sa pamamagitan ng mga pribadong juntas na lumilikha ng isang speculative market na gumana na parang isang proto-stock exchange, ilang siglo bago ang Wall Street, maniwala ka man o hindi. Ang maliliit na piraso ng papel na ito ay tahimik na nagpaandar sa isa sa mga pinakaunang global trade network sa mundo. Ginawa ng kalakalan ng Manila Galleon ang mapanganib na pagtawid sa Pasipiko na malalaking makina ng kayamanan, pinayaman ang mga elite ng Maynila, hinubog ang mga kolonyal na ekonomiya, at pinatunayan na bago pa man ang modernong pananalapi, ang mga tao ay nagpapalit na ng futures, leverage, at oportunidad sa iba't ibang karagatan.